Secure the Philippines Initiative Network. Para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin! Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas, nagtatago kahit walang habol. Ngunit yung taong tuwid, umuungal parang yun. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong malasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw na matanong dito. Pagkakataon na po ngayon, kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers nating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapang. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang na hindi na pinapansin ng media. Alam ko, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng Ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng Secretary ng DPWH ay nabigay ng isang referral report sa ating Ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Ilang buwan na kararaan. Baka isang taon na, o mag-iisang taon na. 26 pages na referral report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026, o noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang Ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganon, madiretso na sa dihig. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin. Kung hindi, importante sa kanila, makuha nila ang liderato upang sa ganon maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control ito. Ito ang multong ginawa nila, natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin at dun sana pasisimulan ng mga tanungan, kayo pong nandito ngayon, tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marerecord na ng formal ang sasabihin ninyo. Matatala ang formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gustong idagdag muna? Well, it's not too late. The Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ, marami kami tanong. We need an impartial report, not a partial report. So sana pumunta sila.
Mr. Chairman, dahil wala po ang ibang staff at ilang beses nung chairman ako ng Blue Ribbon ay hiningi ko kanila na i-administer yung oath. Maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na administer ng oath sa ating mga bisita. Salamat po, Mr. President. Of course, you are in a better position to administer their oath. Magsitayo po kayong lahat. Taas natin ating kanang kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. For the record, Mr. Chairman, all of the resource persons seated around the tables here have taken their taken or affirmed their oath. Thank you, Mr. President. Mr. President, for your information, Attorney Rondain, lawyer for Saldico, is in the vicinity, but I received a notice that he is prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makapagkatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba ito. We ask some of our staff to see what's happening there and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind even our own employees, pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa amin source person ay kasama po yan sa paparusahan. Mr. President, Sir, meron dito sa likod, dito na lang po, para mas safe. Sasama na lang po kayo. Dito na po kayo. Samahan na lang dito. Attorney Baligod, kayo po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon sa komite ito? Opo, Ginoong Senator Marcoleta. At maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong Yun nga tanungin po yung sila. gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para inyo? Salamat po. Secure the Philippines Initiative Network. Para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin